Our scripture is from Matthew chapter 6 verses 5 and 6. And when you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you pray, go into your inner room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you openly. So ngayon po titignan natin yung mismong itinuro natin Panginoon on how to pray. Kaya nga po itong message ng title ng message for the day. Ang sabi ng Lord, in this manner, sa ganitong kapamaraanan, kayo ay manalangin. Ang sabi po sa Matthew 6:5 kanina po, gusto kong i-reiterate, dinawin muli yung sinabi ng Lord. Ang Lord po mismo nagsasalita dito. Sabi niya, kapag kayo nanalangin, huwag kayong gagaya sa mga ipokrito. Do not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues at maging sa mga lansangan so that they may be seen by men, para makita sila ng tao. Sabi ng Lord, truly I say to you, they already have their reward in full. Marami po kasi nagpe-pray, kaya sila ganun na lamang mag-pray. At kung bakit gustong-gusto nila kapag nag-pray sila, nasa harapan ng maraming tao, kasi gusto nilang sila ay papurihan ng kapwa-tao. Wala pong masamang mag-pray. Pero ano yung motibo natin kapag tayo nag-pray, especially kapag tayo nasa public? So dapat lagi natin sinasaliksik ang ating mga puso at ang mga isipan. Kasi ayaw ng Lord na tayo nagpe-pray sa kaligitnaan ng crowd para lamang tayo ay mapapurihan, di ba? At makita na tayo'y angat sa iba. Huwag daw tayo magiging ipokrito. Hindi lamang yun sa verse 6, sabi niya, ang sabi ng Lord, but you, when you pray, go into your room, into your inner room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you openly. Ganun daw ang Diyos kapag siya nagbigay ng pagpapala, kapag siya'y natuwa sa kanyang anak. Hayagan niyang ipakita sa lahat kung paano niyang pinagpapala, binebless ang kanyang mga faithfuls. Ngayon po ganito. Nung araw kasi hindi naman katulad ng panahon natin ngayon. Ibang-iba ang Israel by that time. This is what? This is more than 2,000 years ago. At sa panahon na yun, mga kapatid, kaya may tinatawag na inner room, meron silang room, pero sa loob ng kwarto, meron palang inner room. Iba yung layout ng mga bahay ng araw. Malilit po ang mga bahay ng araw, at yari lamang yun sa putik at konting bato. Medyo mayaman ka na kapag medyo malaki ng konti ang nasasakupan ng iyong bahay, at meron ka pang mga alagang mga hayop. Medyo mayaman na yon. Pero kadalasan, karamihan sa kanila ay mga mahihirap. Ang point ng panin dito, kapag kayo nag-pray, instead na kayo mag-pray sa crowd para makita ng iba at mapapurihan kayo, kung gusto niyo lamang mag-pray sa akin, is better na doon na lamang kayo sa inyong mga kwarto at manalangin kayo sa akin in secret. At kapag kayo nanalangin sa akin in secret, kapag kayo sinagot ko ang iyong prayer, kapag kayo pinagpala ko, ipapakita ko sa lahat. So makikita na lamang ng mga tao, uy, nakakatuwa naman itong taong ito, talagang nakikita natin yung pagpapala ng Panginoon sa kanya. Even though hindi naman natin siya nakikitang napaka-active in praying, diba? Yung pala, on his own, on her own, nagpe-pray yung tao. So ayaw ng Panginoon talaga nagbabalat kayo. At at the same time, ayaw ng Panginoon yung pagiging hypocrite. So dito po tinuturuan tayo ng Panginoon na when we pray, ngayon po, syempre, marami tayo, this is a gathering, kailangan natin mag-pray sa harapan ng bawat isa. Pero kung sakali man, nasa palengke tayo namimili, at biglang, gusto ko dito mag-pray, para makita lang ng mga tendera o ng lahat, then mali yun. Hindi pakikinggan ng Panginoon yung prayer na yun. Because we are like the pagans, we are like the hypocrites. Ayaw ng Panginoon po na gano'n. Yung pong mga nasa palengke, anywhere na crowded at nagsishare ng gospel, at syempre magpe-pray sila, of course, naiintindihan natin yun. They must pray. They must pray. Wala pong masama mag-pray in public kung yun kasama sa gawain. Or let's say, meron tayong nakitang kaibigan, nakakumustahan, sinishare mo ng gospel, pray first. Diba? At bago kayo maghiwalay, mag-pray din, closing prayer. Walang masama doon. Basta't again, malinis ang ating mga hangarin. Yan po sinabi ng Panginoon.
Ano yun na sinabi ng Panginoon sa Matthew 6, 7, and 8? Ito pa yung dapat daw, hindi dapat ginagawa sa panalangin. Ang sabi ng Lord mismo, and when you are praying, do not use meaningless repetition. Mga idle bubbles. Kumbaga, may sinasabi na wala namang saysay yung sinasabi, kundi puros bulaklak lamang. Mga kapatid, kapag tayo pray, hindi kinakailangan mahaba masyado. Pag tayo nag-pray, dapat spontaneous. Alam niyo po ba na madalas namin pinag-aaralan ng prayer kasi po maraming kapatiran, meron silang desire mag-pray, kaso kailangan nila ng guidance. Halimbawa po, noong unang panahon, nang hindi pa marunong mag-pray, minsan pag nag-pray ng pagkain, hanggang sa lumamig na yung pagkain, hindi pa siya tapos mag-pray. Kasi pinag-pray lahat. Pinag-pray yung magsasaka, pinag-pray yung binhi, lahat isinama sa prayer. Ang Lord po, kapag siya po nag-pray, bago sila kumain, simple lang ginagawa ng Panginoon, ng prayer ng Panginoon, thank you, Father, for this food that you've given us. Amen. Hindi po kinakailangang mahaba ang prayer. Hindi po mas mahaba ang prayer, mas naririnig ng Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi natin kinakailangan ng mahabang prayer na kung ano-ano yung sinisingit natin. To the point, minsan nakakalimutan na natin yung dapat natin sabihin. Puro kuwan na lang tuloy, bigla tayong may dead air, kasi nag-iisip ka pa na isasama sa prayer, hindi na kailangan lahat yun. Maiksing panalangin, pero nandun na lahat ang gusto nating hilingin ng Panginoon, alam na ng Lord yung the rest. Alam na niya. Kasi ang sabi po dyan, wag daw natin gagayin ng mga Gentiles or yung mga pagano, dahil akala nila, they will be heard for many words. Hindi totoo yun. Ang sabi ng Panginoon, kaya na, do not be like them. Why? Because your Father knows what you need before you ask Him. So dito, nagpe-pray tayo, di ba? Bago pa tayo mag-pray, alam na ng Lord. Yung kailangan natin, alam na ng Lord, yung sasabihin natin, so bakit pa natin pakakahabain ang panalangin? Gusto po ibalik dito, repetitious prayer. Wala po sa Biblia ang itinuro na kapag kayo nag-pray, ulit-ulitin ninyo, 5 prayer na ganito, 5 prayer na ganito, at okay ka na, sige na, larga na. Wala pong tinuturong ganun sa Biblia. Yun po ay tradisyon na lamang ng tao. Tradisyon na taong minana ng mga taong sunod lang ng sunod, nang hindi man lang nagbabasa ng Holy Scripture. So wag daw paulit-ulit, at wag din paulit-ulit na meaningless pa. Ayaw po ng Panginoon ng ganon. Straightforward, para tayo nakikipag-usap, kung paano tayo nakikipag-usap sa ating kapwa, ganun din naman makipag-usap tayo ng ganun ka-spontaneous sa ating amang nasa langit. So, paano, Lord? Kumbaga, paano kami magpe-pray? Ano yung laman ng prayer na dapat namin gawin, Lord? At hindi rin nagkulang ang Panginoon doon. Binigyan niya tayo ng pattern. Alam na alam po nating lahat ito. Babasahin ko po. Ang sabi ng Lord sa Matthew 6:9, sabi niya, pray then in this way. Sa ganitong kapamaraanan kayo mag-pray. Ang sabi niya, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ilang verse lang po yan. Ngayon po, ang nangyari ganito. Nagturo ang Panginoon kung paano manalangin. Ang ginawa ng tao, eksakto lang naman siyang pinapaulit-ulit. Hindi rin po pwede yun. Hindi po ititinuro ng Panginoon para ito na rin lang lagi ang prayer natin. Tapos 5 times pa. Nagkasala ako ngayon. Magpe-pray ako ng Our Father 5 times. Hindi yan itinuturo ng Panginoon. This is just a guide. Ano dapat meron sa prayer na ibibigay natin sa Diyos. At mamaya po, iisa-isahin natin ang mga bagay na ito. So nabanggit po kanina, hindi ito tinuro ng Panginoon para paulit-ulit din tayo ipag-pray. Kasi sinabi niya kanina, ang gusto ng Panginoon, hindi yung prayer na paulit-ulit. Okay, so malinaw na po yun. Pero ang alamin po natin, isa-isahin natin ano ibig sabihin ng laman ng prayer na ating Panginoon. Para maging guide for us, na hindi man natin ito ipag-pray ng eksakto, paminsan ako po na pinagpe-pray ito everyday.
Kapag ako nagdadrive po, nagpe-pray ako, itong ending ng aking prayer. Pero hindi ko po ginagawa yun para magpaulit-ulit. Okay? Kundi I adore yung way ng kapamaraanan ng mga wordings ng ating Panginoon. Okay, sabi po sa una, sabi ng Lord, Our Father, who art in heaven, ano yung ibig sabihin dyan ng Panginoon? We must acknowledge Him as a source. Kasi yung Father, ano ba yung Father? We understand kung sino ang Ama. Right? Halimbawa, ako sa mga anak ko, kumbaga, kami ni Mrs., hindi lamang ako, kami yung naging way ng Lord, naging source of life ng mga bata. Hindi lamang yon. Hanggang sa magtrabaho yung mga yan, they can live on their own, kami ang responsable sa lahat ng gastusin para sa kanila, pag nagkasakit and so on and so forth. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. We must acknowledge God as our source of our life, yung source ng ating existence, yung source ng ating lakas, at lahat ng meron tayo sa buhay na ito. Isa lang naman po ang hindi source ng Diyos Hindi siya yung source ng evil. Pero lahat ng tinatangkilik natin, galing sa Diyos lahat yan. So when we say, Our Father who art in heaven, sinasabi natin yung Ama natin ay nasa langit. Walang ibang Father or spiritual Father sa mundong ito, kundi ang Ama lamang nasa langit. And yet, again, ang mga tao, hindi pinintindi yun, kaya marami silang tinatawag na Father here on this planet. So kapag tayo nag-acknowledge sa ating Panginoon, make sure tama yung amang ating pagbibigyan ng pasalamat. Kaya po mahalaga, sabihin ng Our Father in Heaven, O Diyos na buhay, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. So we acknowledge na this Father is a good Father dahil sa Kanya nanggagaling ang lahat. Hindi lamang yon, sabi po, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ano ibig sabihin nun? We acknowledge Him, our God, as holy. Banal ang Diyos. Minsan po, ini-invoke din yan sa prayer. Ang mga angels, kapag kanilang pagsasala po yung nag-worship sa God, na nakaluklok sa trono, ano sinasabi ng mga angels? Holy, 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 our Lord God Almighty. Pwede po natin gamitin sa prayer yun. Holy is God, our Father. Holy is the Son, the Lord Jesus Christ, and holy is the Holy. We must acknowledge God as holy, na walang evil na magmumula sa Kanya, kundi pawang kabanalan lamang. Kasi marami again, na tinatawag ang mga tao, ibang klase ng mga Diyos. Di ba may mga klase ng mga religion, imbis na kapayapaan ang kanilang isinusulong? Violence, hatred. Naalala niyo sa Japan, kailan, I think that was 1990s or early 2000s, merong kulto sa Japan, nagpakawala sila ng deadly fumes doon sa subway. Kaya yung mga tao, ang daming namatay. Utos daw yun ng kanilang Diyos. Ang tunay na Diyos, holy. Hindi siya magkikreate ng death, ng kapahamakan ng tao. So mag-iingat po tayo. Ang tunay na ating sinasamba ay banal na Diyos, kaya wala siyang ipapagawa sa ating masama, kundi pawang kabutihan lamang. Ang sabi ng Lord, Thy kingdom come. We acknowledge Him as King. Walang ibang hari. Kaya nga, si Jesus Christ, ano tawag sa Kanya sa Book of Revelation? King of Kings, Lord of Lords. Ang sabi ng Panginoon dyan, Thy kingdom come. Yun po yung kinikwento ni Sister Joy kanina. Dapat po laging panalangin natin yung pagdating ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, ang taong hindi sakop ng paghahari ni Kristo, yun yung mga nasa kadiliman. Kaya nga po, ang Panginoon, tumawag siya sa atin. He called us to be inside His kingdom. Kapag po tayo, hindi tayo nasasakupan ng kapangyarihan, ng kingship ng ating Panginoon, ibang naghahari sa atin, wala tayong aasahang mula sa langit. So in our prayer, don't forget na isama yung Lord, maghari ka sa puso namin. Maghari ka sa pamilya ko, Panginoon. Next, at sabi po niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. We acknowledge Him as sovereign. Ito po kadalasan ang kulang sa tao. Lagi sinasabi, Lord Jesus, Papa God, Lord Jesus, King of Kings. Pero yung sovereignty ng Panginoon, hindi naman kinikilala. Ano po ba ibig sabihin ng sovereignty? Katulad po ni si King Charles ngayon ng England. Sila yung sovereign. Ang ibig sabihin nun, lahat ng gusto nila, yun ang mangyayari. Kaya nga po meron kasabihan, ang utos ng hari hindi mababali. Ngayon, ang Panginoon, higit pa sa mga haring nabanggit ko. At marami siyang inuutos sa atin, nasa Biblia lahat yan. Pero ang tao, talaga nga bang sovereign ang Diyos para sa kanila?
Talaga bang yung Diyos na kinikilala nila ay sinusunod lang ng kanyang mga salita? Di ba nakakalungkot? Hindi naman. Sa Ten Commandments lang sabi ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang daming Diyos ng mga tao ngayon. Hindi lamang po thousands, hundreds of thousands of gods. Meron ng tao. Ang Hinduism na lamang, they have a God is in every day. O baka nga meron pa silang Diyos each and every moment. So, why call Jesus Christ Lord? Why call God Papa God kung hindi naman nagpapasailalim sa kanyang sovereignty? Yun po ang kulang sa maraming tao. Even ang mga magnanakaw po, sinabi sa Biblia, kilala ang Diyos. Pero nagpapa-under ba sa kanyang sovereignty? Hindi. Nagnanakaw nga eh. Kung talagang Lord si Jesus para sa kanila, di sin sana wala na magnanakaw ngayon. Kung talagang Lord Jesus Christ sa kanila, di sin sana wala na mga corrupt na mga government officials, right? Kaya marapat talaga yung pinag-aralan natin kanina na merong place talaga dapat na pupunta ng tao once na siya'y namatay. It's either kapag naging mabuti, nagpasailalim sa sovereignty ng Diyos, pupunta sa langit, o kapag hindi naman, isa lang ang pupuntahan niya and that will be hell. Pero ipag-pray natin habang nabubuhay sila na maramdaman nila yung paghipo ng Panginoon. Hindi pa naman kasi talaga huli ang lahat. Maraming mga prisoners, nagiging Kristiyano sa loob ng kulungan. Hanggang doon inaabot ng Panginoon ang mga tao. Hindi mag-give up ang Panginoon sa tao, kundi ang tao ang lagi nag-give up sa Kanya. So next po, ang sabi po, give us this day our daily bread. So we acknowledge God as our provider. Of course, we must work. Pero ano man po yung bunga ng trabaho natin, nagmula rin yun sa ating Panginoon. Mabuti ang Diyos, pero meron tayong papel. Sinabi ng Holy Spirit through Paul, ang tamad, huwag kumain. Bible po nagsabi nun. So anong dapat natin gawin? Magpakasipag. Kailangan meron tumulong pawis para meron tayong makain. So, ang hinihingi raw natin ng pagkain mula sa Diyos. At dumadating yan each and every day. Basta't patuloy tayo magpasailalim sa kanyang kalooban. At hindi lamang po yun. Forgive us our debts as we forgive our debtors. We must acknowledge God as merciful. Yung pong utang na binabanggit dito, okay, pwede rin sigurong utang talaga financially, pero ang talaga pong ibig sabihin ng debt na sinasabi dito, yung pagbibigay ng kapatawaran. Ang Lord Jesus Christ po mismo nagsabi, kung hindi raw tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. So, manalangin naman tayo na nakaluhod mula rito hanggang doon, and yet meron tayong kinikimkim na galit, puot sa ating kapwa at hindi natin mapatawad, nagsayang lang tayo ng effort. Wala pong mararating yon. Actually, malaki pa nga siyang disrespect sa ating Panginoon. Anong kala mo sa akin? Makukuha mo ko sa paluhod-luhod? Makukuha mo ko sa paulit-ulit mong panalangin? Makukuha mo ko sa pagpa-fasting? Samantalang nakikita ko sa iyong puso. Kapag hindi tayo nagpatawad sa ating kapwa, wala rin tayong hintaying kapatawaran mula sa ating Panginoon. Maging ang katawan niya apektado. Andiyan ang high blood, nandiyan hindi makatulog. Lahat ng klaseng sakit po, nakasunod sa kawalan ng kapatawaran. Kung paano tayong pinapatawad ng Panginoon each and every day, kailangan nating magbigay din naman ng kapatawaran sa mga taong humingi sa atin ng tawad. At hindi lamang yun, humingi rin tayo ng tawad. Hindi lamang tayo dapat willing magpatawad, dapat willing din tayo humingi ng tawad. Paano tayo papatawarin kung hindi tayo humingi ng tawad? So dalawa, dapat po magpatawad at marunong din tayong humingi ng tawad. Merong isang salita na napaka-seldom kong naririnig sa mga tao mula noon hanggang ngayon. Yun po yung salitang sorry. Kailangan tayong humingi ng sorry. Hindi enough yung, sige na, tapos na, okay na yun. Ang taong tunay na may pinag-aralan at edukado, marunong humingi ng tawad. Okay, ang hirap naman ng word na tawad para napakabigat, sorry na lang. Yung na lang pong word na sorry. So isipin nyo ngayon, kailan kayo nag-sorry tayo sa nagawa nating mali? Kailan nating inaming mali tayo at tayo nag-sorry? Sa Diyos po, hindi ubra yun. Na kapag tayo nagkasala, hindi tayo maghumihingi ng kapatawaran o sorry sa Diyos, hindi po ubra yun. Wala tayong matatanggap na kapatawaran. Ultimately, saan tayo pupunta? Sa hell, yung ayaw na ayaw natin puntahan. Marunong pa bang mag-sorry ang mga tao ngayon? Napaka-seldom. Even sa loob ng tahanan mismo, halos hindi mo maririnig yung word na sorry. Wala lang. Nasaktan lang yung loob mo, nalaman lang niya mali siya, at siya pa yung magtatampo, may ganang magtampo. Isang word, ilang letter lang yun, sorry. Pero hirap na hirap ang taong magbitaw ng mga words na yan.
Dapat marunong tayo magpasintabi. Ay, pasensya na po. Ay, sorry po. Ay, patawarin ako ng Diyos. Nawawala na siya. According sa Biblia, ang pride po hindi nanggaling sa Diyos, nanggaling kay Satanas. So, yung mga taong hindi marunong humingi ng tawad, talaga nga namang hindi sila papasok sa langit. They will go straight to hell. Hindi lamang po. Siyempre, kailangan tayo manalangin, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. We acknowledge Him as Savior. Yung pong kalaban, kadalasan ang thinking natin kapag pumunta tayo sa mga masasamang lugar, nandun ang kalaban. Akala natin pag pumunta na naman sa sugalan, andun lang ang kalaban sa sugalan, andun lang ang kalaban sa beer house. Kahit saan po nandiyan ang kalaban at pwede siyang kumilos sa atin. Ang gustong-gusto ng kalaban, to spoil the moment, to spoil the day. Na yung something unified, maging disunified. Yun ang trabaho niya anywhere. Hindi lamang sa mga lugar ngayon, sa mga digmaan, sa mga lugar ng mga masasama. Hindi lamang nandun ang kalaban. Even now, here, in our midst, nandun siya. Wala siyang gagawin kundi maglagay ng sakit ng loob, kasiraan sa isang magandang pagsasama. We must be careful on this one. Lagi tayong mag-pray sa umaga, Lord, mapanatili namin ang peace, ang harmony, ang love, ang respect sa aming buong pamilya. Walang ibang gustong wasakin ng kalaban, kundi ang pamilya, ang first unit ng lipunan. Kapag pamilya nasira, sira na ang barangay, sira na ang syudad, sira na ang bansa. Yun ang magiging kasasaglakan ng mga taong mahuhulog sa temptation. Kaya ipag-pray natin lagi. So, i-acknowledge natin ang Panginoon, Lord, iligtas mo ako sa aking sarili. Yun din po yung sinabi ni Pablo. Habang si Pablo po, napaka-faithful ng ating Panginoon, meron ding lumalaban sa kalooban ni Pablo. Kasi ang normal po kasi gustong gawin ng katawang ito, magkasala. Yun ang nararamdaman ni Pablo. Lord, how wretched I am. Save me from this body of death. Ang hirap po kapag tayo, pinakawalan natin ng sarili natin. At ang katotohanan po, hindi natin kayang pigilin na sarili natin. We need the help of God. We need the help of our Lord Jesus Christ. We must ask help from the Spirit na pigilin yung laman ng isip natin, pigilin yung laman ng ating puso. So napakalaman po ng prayer na ito ng ating Panginoon. And lastly, sabi ng Lord, for thine, dito natin dapat tinatapos ang prayer. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. We declare our full surrender. Hindi tayo nagpe-pray para makuha lang natin ang gusto natin. We are praying para makuha ng Diyos yung para sa Kanya. And that is what? For us to fully surrender ourselves. Sa mata po ng ating Panginoon, dapat merong pagpapatawad at merong total surrender sa lahat ng Kanyang pagnanais. Doon po magiging maayos ang lahat kapag tayo in full total surrender sa ating Diyos na buhay. Wala na pong iba. Ang pag-asa ng Pilipinas, hindi po yung mga presidenteng uupo. Ang pag-asa ng buong mundo po, hindi yung mga matatalino, hindi yung mga scientists, hindi yung mga senador, hindi yung mga presidente. Ang talaga pong pag-asa ng mundo, ang pag-asa ng Pilipinas, Diyos lang, wala nang iba pa. Siya lang ang tanging makakapagbago sa atin para tayo muli magkaroon ng pagkakaisa. Ibalik yung mga dating pagtitinginan sa paanan ng ating Panginoon. Sa ginawa po natin paghihimay-himay, nakita natin ngayon, ano yung dapat maging laman ng ating panalangin. So meron po tayo ditong panghuli po pag-aaralan. Ito po yung acts of prayer. May meaning po ang bawat letra, isa-isin po natin. Letter A po, adoration. Letter A is adoration. Ano po yon? We must worship and praise God the Father. Pag tayo yumuko na nalangin, ito muna. Sambahin muna natin ang Diyos. Pasalamatan muna natin siya. I-praise, papurihan ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa, ginagawa at gagawin pa sa ating buhay. Worship first and praise the Father. Pangalawa, huwag kalilimutan, confession. Confess our sins to God. Hindi po kompleto ang prayer kung walang confession. The reason we are praying, because we are sinners. And then after that, after na adoration, confession, may thanksgiving, magpasalamat muna. Kung last month ka nag-pray, magpasalamat ka naman doon sa isang buwang dumaan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. So, thanksgiving na muna. Kasi po, aminin natin sa hindi, even Christians, hindi nagpe-pray every day. And that is not good. Kaya mismo, tanongin yung sarili ninyo, kayo ba nagpe-pray every day? Be honest. Sa pagkain ba, nagpe-pray tayo bago kumain?
Di ba kadalasan kailangan pang merong magpaalala bago maisipang mag-pray? It's a very, very simple thing. Ang pagkain everyday siyang occurrence, pero bakit nakakalimutan yung prayer? Yung pagkain, yung lunch, hindi nakakalimutan, pero yung prayer, nakakalimutan yun. Dapat po nagpe-pray bago kumain and everyday. And of course, panghuli na lamang po yung ating mga kahilingan. Yun po yung tinatawag na supplication. Give to God our petitions and requests. Panghuli po tayo sa prayer. Yung unang mga steps, puro sa Diyos yan. So baguhin na po natin yung way natin ng pagpa-pray. We must follow yung iniwan ng ating Panginoon sa atin. Tayong lahat ay tumayo. Ating ipanalangin ito ng taos-puso. Yung mismong prayer na itinuro sa atin ng Panginoon. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Maraming salamat sa Panginoon.